The use of remedies. So ito po ay nakasulat sa Ministry of Healing, page 234 to 240. Kapag pala nagkasakit tayo, ito yung dahilan. Yung buong chapter na yan, pag binasa nyo at inanalyze nyo yan, napakaganda pala. Nandyan lang pala yung napakasimple lang ng mga bagay na kapag inanalyze natin, ay lahat ng principle ng pagpapagaling nandyan na. Oo, napakagaling ng Panginoon. At tinitingnan ko, pinag-aaralan ko rin yung mga doctors na nabuhay kapanahonan ni Sister White. Si Dr. Tilden, si Dr. Henry Lindlar, si Dr. Kellogg. Magkakatugma yung nagkakaisa sila dun sa mga prinsipyo na nandyan din sa Ministry of Healing. Ngayon, ang pagkakasakit, ang sabi dito sa Ministry of Healing, ang sakit ay hindi yan darating na walang dahilan. Lahat ng sakit ay may dahilan. Oo, may pinagmulan. Hindi pwedeng magic na lalabas yan. Proseso pati ang pagkakasakit. Hindi naman na nagpuyat ka ng isang araw, maana ka agad. Hindi. Ang katawan natin malakas yan eh. Pero pag paulit-ulit na yan, may hangganan yan. Parang baso. Oo, pag naglagay ka ng tubig, minsan hindi naman agad puno yun. Di ba? Pag paulit-ulit na yung, patak lang. Pag paulit-ulit niyan, ilang beses na mapupuno din yan. Ganon din yung pagkakasakit natin. So, ang sakit, sabi dito sa Ministry of Healing, ito ang effects of transgression of natural law or health law. Effects of transgression of health laws and moral law. Pag sinabing moral law, yan yung 10 utos. Oo. So, meron tayong mga nalalabag na mga gawi. Oo. Nandyan na yun. So, ilagay natin ito number 1. Ang number 2 natin ay yung mga habits natin na mali. Ano yung mga habits? Sige nga, magbigay kayo. Habits na nagpapasakit sa atin. Ayan. Habits of eating. Oo. Habits of eating. Ano pa? Drinking. Ano pa? Dressing. At saka working. Oo. So, minsan, sobrang sipag, di ba? Overwork. Hindi maganda yon. So, doon tayo nagkakasakit. Oo. So, ang pagkakasakit din ay pwedeng dahil sa wrong habits ng ating mga magulang. Wrong habits of parents. So, hindi po ang sakit na mamana na literal. Halimbawa, ang tatay ko, let's say, may problema, mahina yung gallbladder. Pagkasilang ko ba may mahina na yung gallbladder ko? Oo. Sige, mas anahin natin. Tatay ko may diabetes. Pagkasilang ko ba may diabetes na agad ako? Hindi pa. Pag inulit-ulit ko yung mga wrong habits ng tatay ko, doon lang lalabas yung diabetes. So yung wrong lifestyle ang nagpapasakit. Yung namana lang sa'yo ay yung genes. Okay? So yung genes nagbabago ayan. Pag na-trigger siya. Oo. Ang genes natin, parang programming yan. Pag sinabing programming, yan yung, halimbawa, ang disenyo niya ay ganito na talaga siya. Oo. Pero, habang lumalaki ka, pag binago yung environment mo, o kaya binago mo yung diet mo, halimbawa, mahina yung pancreas mo, tapos, halimbawa, tatay ko mahina ang pancreas, diabetic siya. Tapos, pinag-aralan ko yung tamang nutrisyon, tamang healthy lifestyle. Kapag ginawa ko yung mga tamang habits na, lalakas yung pancreas ko. Di ba? Mababago yung genes. Nagbabago din naman yun. Ang tawag doon, genomics. Oo. Pero sa medical, ang laging ini-insist nila is genetics. Ay ngaya, dahil namalan mo na yan, dahil nasa genes mo na ngayon yan, parang kumbaga, lagi nilang sinisisi, ay, dahil yung genes na namalan mo, kaya dahil may lahi nyo yung may mga cancer, talagang magkaka-cancer ka na. No!
kapag ginawa mo naman yung healthy lifestyle, bakit ka magkaka-cancer? Magkaka-cancer ba? Hindi. Oo, kapag sinunod natin ang laws of health at ang moral law, hindi naman tayo magkakasakit. Kaya tayo nagkakasakit, it's because inuulit natin yung wrong habits of our parents. Yun yung mali, oo. Pero hindi po namamana yung sakit. Ang namamana yung genes. Okay? Yung genes ay yung programming ng ating mga DNA ng cells natin. Okay? So, ayan. Ito, pag sinabing genomics, ito yung pag-aaral tungkol sa ating genes at kung ano yung relasyon niyan dun sa environment, sa kinakain, at saka ano pa ba, mga sustansya, etc. So kapag healthy naman yung environment mo, yung nag-exercise ka, hindi ka nagpupuyat, kahit pa yung namana mong genes ay mahina yung baga, halimbawa, mga asthmatic, kapag ikaw naman lagi kang nag-exercise, nagba-bodybuilding, hindi ka naman magkakasakit sa baga. Di ba? Yung ano, yung mahinang mata. Ano yan? Yung mata na makapal ang salamin, namumala. Namamana ng genes. Oo, depende sa nutrition na kinakain ng bata. Yung ano magkasala. Yung ano ba, yung color blind? Yung Hindi. colorblind. Color blind. Pwede yun mangyari kasi yun talaga yun. Pero yung mga maraming sakit ngayon, hindi naman talaga totally lahat ganun eh. Halimbawa, yung cancer, diabetes, high blood, karamihan kasi ng sakit is lifestyle. Kasi siya naiwan baga, yung mama niya makapal ang salamin. Mga bata Oo. pa. Bata. Lahat pa. May salamin. Oo. May mga cases na ganun, pero ang pinag-uusapan natin dito is yung mga lifestyle diseases. Lifestyle diseases. So, yun naman, tinuturo naman dito sa Ministry of Healing natin. Ito nga, yung mga habits na to. So, may mga ganun na mga characteristics na hindi na talaga natin mababawi or dahil nandiyan na nga, weak organ na talaga yun. Pero, yung mga degenerative diseases or lifestyle diseases, hindi lahat ng pagkakataon ay kagaya ng binanggit ni Brad Bong. Okay? So, pwede nating ma-reverse pa rin yun or hindi magtuloy-tuloy sa maling or sa mahinang organ, ganun. Okay, so, binanggit din po dyan, pang-apat, ay yung vitality. Lahat tayo binigyan ng lakas. Brain nerve power yan. Brain nerve power. So, lahat tayo may parang brain battery. So, mapansin nyo, kapag ikaw ay walang damit, tapos natulog ka, tapos sa floor pa, ano mangyayari sa'yo? Masakit yung katawan mo, di ba? O kaya, basta may ibang mga pakiramdam kasi na-exhaust masyado. Madaling nauubos yung energy ng brain, So, kaya yung habits of dressing is may kinalaman sa pagkakasakit. Kapag lagi tayo nakasando, sleeveless, o kaya short shorts, babae or lalaki man, pag lagi yan na-expose yung ating mga lymph nodes, kasi yung ating mga antibodies or mga immune system natin, nandiyan yan sa mga yung lugar na may mga kulani. Dito sa breast natin nakapaligid yan, dito sa leeg, marami yan. Sa kilikili, sa likod, sa singit, lahat actually, dito sa tiyan, meron din yan. Tapos sa likod ng ating, ano tawag ito? Tuhod. Sa likod ng tuhod natin, meron din dyan. Mula dito sa ating siko pataas, bicep, tricep, marami yan. Kaya hindi talaga pina-advise sa atin, lalo na yung mga babies. Pag binasa niyo ang testimonies, huwag ninyong susuotan ang mga baby na ang iiksi. Total, mga bata pa naman. No! They should be dress reformer pa rin. Bakit? Batang-bata pa nga, hindi pa well-developed ang brain nila, tapos exposed na yung kanilang limbs. Yung mga
yung mga ano nila, antibodies, so yung mga sa immune system nila, lymphatic system. So mas lalong na uubos agad to. Oo. Kaya minsan yung mga bata, madaling kapitan ng sipon, o trangkaso, lagnat, kasi nga, yung pananamit nila, kahit na medyo lumaki-laki na yan, hindi pa rin yun. Oo. So, basahin natin na maigi yung mga payo sa testimonies, yun makikita natin at magiging healthy yung ating mga bata kung gagawin natin. Okay, so dalawa ang paraan na pwede natin gawin natin sa ating vitality. Letter A, pwede natin yan carefully preserve. Carefully preserve. Ibig sabihin, pwede natin maingatan ito at saka ma-maintain na matagal ang gamit or matagal siyang madidrain agad. Parang sa battery ba? Tapos, pwede rin naman natin rapidly exhausted. Ayan. Pag sinabing rapidly exhausted, madaling maubos. Oo. So, pag ito carefully preserved, ano magiging resulta? Magiging healthy tayo. Oo. So, health. Kung ito naman, mabilis na naubos, yan yung pagkakasakit. Oo. Kaya, kagaya ng binagit ko na tatlong dahilan, epekto na sinabi ni Dr. Henry Lindlar, ang pagkakasakit ay una, low vitality. Pangalawa, accumulation of waste products or mga toxins. Pangatlo is abnormal composition of blood and lymph. Yung dugo natin may mga bacteria, may mga virus, o kaya kulang yung red blood cells or hemoglobin, mga ganon. So, kung titingnan natin, yung doktor na yun, magkaparehas dito yung kanyang pagkaka-observe. And sabi niya, ang primary cause kung bakit nagagawa yung tatlo, nanghihina yung vitality, nag-accumulate ang dumi, tapos nagkakaroon ng abnormal composition ng blood and lymph, it's because of this paglabag ng batas ng kalusugan at ng moral na batas. Okay. So, napaka-importante na huwag nating ipupuyat yung ating katawan, sarili. Sobrang nagmamadali tayo, tinatapos natin, di ba? Tapusin natin to, yung deadline. Kasi ganito. Doon madadali yung ating brain. Oo, yung brain kasi natin, syempre, kailangan din magpahinga. At during night sleep, quality night sleep, doon tayo nagre-repair. So yung mga organs, nagre-repair yan starting from 9 p.m. up to 5 p.m. So 5 p.m. naman, ay 5 a.m. rather, 5 a.m. up to 7 a.m. dapat doon tayo nadumi. Okay. So, ngayon, kapag paulit-ulit natin na nagagasta yung power ng brain, paulit-ulit tayo nag-overeating, nag-overdrinking, o kaya mali yung mga pinapasok na pagkain at inumin, tapos mali yung damit at saka overwork din, masipag, sobrang sipag. Ano mangyayari? Isa lang na organ ang inaantay dyan. One organ needs to be weak or injured. Pag may isa lang na organ na injury or na injured, ang mangyayari niyan, doon na lahat affected. All are affected. Buong katawan mo, babagsak na. Halimbawa, nasobrahan ka sa kain ng protina, wala ka namang exercise, walang pagpapapawis. Yung kidney mo kawawa, yung liver mo kawawa. So kapag nasobrahan yung protina, dadami yung uric acid kasi nga hindi siya na-convert into amino acid. So magbabara si kidney. Pag nagbara si kidney, pati yung paglakad mo affected, masakit. Yung mga legs mo, barado, masakit din. O, tapos lahat na affected na. Pag di ka na makalakad, di ka na maka-exercise, di ka na nakakagalaw, nakahiga ka lang, nakaupo ka lang, normal yun. Lahat ng organ mo, hindi na na-exercise. Di ba? Kulang na yung sirkulasyon. Tandaan natin, perfect health depends upon perfect circulation. Ang magandang kalusugan ay nakadepende sa maganda at maayos na sirkulasyon ng dugo. Bakit? Kasi nasa dugo yung nutrients, nasa dugo yung dumi, nasa dugo yung oxygen. Nandiyan yung antibodies, nandiyan yung mga hormones. So, nagsisirculate yan para ma-deliver yung mga nutrients, para mailabas yung mga dumi.
Pag kulang ang sirkulasyon, kulang din yung madideliver na nutrients. Kulang yung madideliver na oxygen. Hindi mailalabas yung dumi. Hindi mailalabas yung carbon dioxide. Kaya, hindi nagkakaroon ng mas efficient na mga cells. Oo. So, again, ang pagkakasakit ay hindi naman isang beses lang, 2 beses na paglabag. Hindi. Proseso yan. Napakatagal kasi ang galing ng pagkakagawa ng Panginoon. Tinawag niya itong living machine, itong katawan natin. Buhay na makina. Buhay na makina. So, kapag kung ano yung ginagawa natin sa ating katawan, yun ang magiging epekto niyan. Okay? So, ayan. Kaya, kung tayo naman ay gustong gumaling, kailangan natin sundin ang 3 basic principles ng naturopathy. Basic principles ng naturopathy. Okay. So, number 1, ito po ay nakasulat din po. Although iba yung pagkaka-wording, pero pareho sa Ministry of Healing din. Ang first step is ascertain the root cause. Alamin mo yung ascertain the root cause. Yung pinagmulan. Oo. Yung ugat. Pangalawa, tanggalin mo yun. Remove the root cause. And pangatlo, do lifestyle change. Lifestyle change. Sama na natin yung diet. And saka lang po tayo magpuproceed sa natural, holistic, natural treatment. Okay. So, yan ang pinaka-basic na paraan para maging effective lahat ng gamutan. Kapag hindi kasi tinanggal ang ugat, parang sakit kasi parang puno lang yan. Ang bunga, ang sakit pala parang bunga yan. Oo. Pag mataas ang mga bunga, ano ginagawa natin para makuha? Panungkit, di ba? Sinusungkit. Pag nasungkit na lahat, pwede pa bang magbunga? Pwede pa? Oo. Oo, pwede pa mamunga. Paano kung pinutol natin yung puno dito? Naputol na yan. Pwede pa ba magbunga? Pwede pa. Pero medyo matagal lang, di ba? Kasi shoot ulit, di ba? Sasanga, dadahon, tapos magbubunga. Pero kung pinutol natin dito sa ugat, tinanggal talaga natin, magbubunga pa ba? Hindi na. Oo. So, yung panungkit, ang trabaho niya, ang katumbas niya sa ating ginagawa is yung mga synthetic drugs. Inimbento talaga yan, ang trabaho niyan is sungkitin lang yung sakit. Yung bunga, nire-represent ng sakit. Yung panungkit, katumbas niyan, mga synthetic drugs or mga synthetic meds. Ang trabaho ng synthetic na mga gamot ay hindi talaga pagalingin. Anong trabaho nila? Oo, taga-manage lang. I-manage lang yung sakit mo. Oo, i-manage lang. So, hindi naman niya talaga papagalingin. So, hindi yan ang purpose ng Panginoon. So, for management, for relief, or parang ginhawa, pansamantalang ginhawa. So, ang best way para gumaling talaga ang may sakit, kailangan alamin niya daw. Ito, assignment ito ng may katawan. Self-assignment. Hindi pwedeng iasa ng may sakit sa lahat sa doktor. Kailangan makipag-cooperate siya at siya mismo, kasi siya yung nakakaalam ng mga ginagawa niya, kinakain niya, di ba? So, kailangan makipag-cooperate siya sa doktor kung ano yung mga itanong sa kanya, dapat maging honest siya. At siya mismo dapat maging intelligent sa kung ano yung pinagmulan ng sakit niya. Bakit nagkaroon ng arthritis? Oo. Bakit nagkaroon ng diabetes? Bakit siya nagkaroon ng high blood? Bakit inatake siya ng stroke or ng sakit sa puso? Kailangan alamin niya yung pinagmulan. Pag nalaman niya yung pinagmulan, kailangan tanggalin niya yun. Halimbawa, ay karne pala, kaya pala, ay prito pala palagi
pagkain ko. Aalisin na natin yun. Papalitan natin ng healthy alternative. O kaya naman, in moderation na natin gagamitin. Huwag palagi, halimbawa, okay naman yung may prito. Pero hindi natin pwedeng ulit-ulitin everyday sa umaga, tanghali, gabi, puro prito. Naku, magbabara talaga yung katawan mo, yung mga ugat. Okay? So, next. Pag natanggal mo na yun, nalaman mo na, tinanggal na natin. Siyempre, sisimulan mo na yung tamang lifestyle, tamang diet. Yung mga habits dapat according na sa batas ng kalusugan. Kasi pag hindi rin talaga gagaling. And pag nagawa na yun, ayun. Pag nag-proceed na sa natural holistic treatment, magiging effective. Ngayon, dito na papasok yung, kasi nga, nabanggit dito yung, nabanggit ko kanina, yung accumulation of waste products. Dito papasok yung cleansing. Itong holistic treatment na to, lahat ng sakit magsisimula sa cleansing kung gusto gumaling. Kasi ang pagkakasakit is pagtambak ng mga dumi, ng mga toxins sa ating katawan. Halimbawa, heavy metal. Yun. Halimbawa, hormonal imbalance. Bakit nagkakaroon ng hormonal imbalance sa mga karamihan ng babae? Kasi may mga nakakain silang mayaman sa hormones. Halimbawa, yung itlog. Mayaman sa estrogen yan. Kasi nga, yung mga pinili na klase ng manok na pinapaitlog, talagang mabilis silang lumaki. Ano yung nagpapabilis sa kanila? Yung hormones na yun. So pag kinain nila yung chicken, maraming chicken ngayon sa market, kahit saan ka pumunta sa gilid-gilid may mga nagbebenta ng prinitong manok, di ba? Pag kinain, halos ngayon pa man din, madalas ulam nila chicken. Umaga, tanghali, gabi, chicken. Kaya pag sa umaga, itlog. So talagang di may iwasan magkakaroon talaga ng hormonal imbalance. Okay? So yung mga gatas din, yung mga sa baka, tinuturukan sila ng Tusilak na may lamang BST, bovine somatotropin, dati RBGH, recombinant bovine growth hormone. Okay, so kailangan natin i-cleanse out yun or i-flush out para tuluyan talaga gumaling. Ayan. So, pwede rin kasi ang pagkakasakit ay sa parasite. Kapag maraming natambak na parasite, ang pinagmumulan walang iba, ang parasite is number 1, karne. Fish, mga animal products. Tingnan nyo, kapag iniwan mo yung karne, iniwan mo lang siya dyan, maya-maya yan o bukas niyan may mga uod na yan. May mga maliliit na nanagalaw. Kahit gatas lang pala, yung sa Vitamilk nga, nasa bote, may natira lang doon. Nakatakip pa yun iniwan ko lang, pagtingin ko ay may mga uod na. Basta may pagkain yung mga parasite na yan, dadami talaga sila. Kasi nasa hangin din yan Nasa hangin natin. So, kaya napaka-importante talaga, huwag tayong overeating ito. Kasi ang pagkakasakit isa dyan is intemperate eating. Intemperate eating. Okay? So, sige, tuloy tayo. Ngayon, dito tayo sa number 6. So, overwork, kaya tayo nagkakasakit. Overwork, ano pa? Overeating. Tapos, irregularities. Lahat ng irregularities. Lahat ng sobra, lahat ng kulang, or hindi, nasa gitna, nasa tama. Ayan. So, hindi natin dapat lagyan pa ng dagdag na burden. Do not add additional burden. Ano yung mga nagpapadagdag na burden? Yung poisonous medicine. Kasi, ang mga poisonous medicines, ano lang yan pang-maintenance lang yan, pang-maintain, pang-manage rather. Hindi talaga siya pampagaling, hindi siya healing for healing. So, imbes na ito yung dapat natin gawin, isa na lang natin pukusan muna natin yung overeating. Sabi dyan kung babasahin natin, nasan yung, babasahin natin ang Ministry of Healing, sabi dito, anong page yan? 234. Nasabi dito,
Intemperate eating is often the cause of sickness. And what nature most needs is to be relieved of the undue burden that has been placed upon her. So, ang madalas na dahilan kung bakit nagkakasakit ay yung intemperate eating. Ano sa Tagalog yun? Oo, kulang sa pagpipigil sa pagkain. Ibig sabihin sobra. O kaya palagi, kain ng kain. O kaya walang oras, irregular yung oras ng kain. Doon tayo pwedeng magkasakit. So, ano daw ang kailangan ng nature? What nature most needs is to be relieved of the undue burden that has been placed upon her. So, kapag sobra-sobra na yung kinakain, halimbawa, nag-breakfast, tapos nag-snack, tapos nag-lunch, tapos nag-snack uli, tapos nag-dinner uli, nag-snack pa uli. Ay, grabe. Sa una, hindi pa yan masyado kasi pag bata pa. Di ba mga bata, biscuit, ano pa, tinapay, yan, chocolate, candies. Oh, hingi. Wala na sa oras, ibigay, man din ang bigay. Para hindi na umiyak. Minsan ng bata, maparandad pa na. Ibigyan mga ganun, di ba? Pero hindi yun ang maganda. Pero yung bata, habang lumalaki, wala pang problema. Wala pang sakit, di ba? Kaya pa malakas pa. Pero sa paulit-ulit na yan, halimbawa, nagtungtong na ng 35, o kaya 30, 35, 40, ayun, doon na niya nararamdaman yun. Imagine mo, ang tagal, di ba? Ang tagal na pag-aabuso bago naramdaman. Kasi, napakagaling ng pagkakagawa ng Panginoon sa atin. Ngayon, ganito yun. Kaya tayo nagkakasakit is due to intemperate eating or overeating. Ganito yun. Kapag tayo ay nagkasakit, at kumain pa tayo, minsan, nasusuka na tayo. Bakit nasusuka? Hindi na kayang tunawin. Ayaw niya na, gusto niya magpahinga, papahingayin niyo naman ako. Yun ang sinisigaw ng katawan mo. Kaya ayaw niya mag-healing na, kasi hindi niya na kaya. Wala na yung brain nerve power niya, bagsak na. Oh, napansin niyo ba yan? Sumusuka yung mga may sakit, kasi hindi na kayang tunawin. At pag naisuka na, ano ang nangyayari? Nararamdaman? Maginhawa. Oo, gumagaan kasi nawala na yung nakabara. Oo, nawala na yung nakabara. So, ang kailangan ng katawan is rest and fasting. Oo. Kaya sa Matthew 17, ano yun? 19 hanggang 21. Nung sabi ni Kristo, bakit ay ang alagad? Bakit hindi mapalayas yung demonyo? Ang sabi ng Panginoon, mahina daw yung pananampalataya nila. Kasi, hindi sila, kulang sila sa prayer and fasting. O pag overwork yung ating tiyan, yung ating bito, ay yung ating brain, barado din. Overwork din siya. So, yung mga spiritual things, hindi makapasok ng maayos. So, humihina din proportionate yung ating faith kapag overwork ang tiyan. Okay? Overeating. So, hindi maganda. Kaya, ano sabi ni Kristo? Nangyayari lang na kaya niyong palipatin yung bundok. Di ba? Bundok yung problema mo. Kayang matanggal yan, lalabas lang yan o matatanggal by prayer and fasting. So, ito yung solusyon ng Panginoon. Fasting. Fasting. Bakit? Kapag nag-fasting ka kasi, ang sabi dito, hindi naman kailangan total fasting. Minsan, kung nagugutom, pwede naman kumain ng isang meal. O, pwede rin naman 2 meal. Oo. Pero, kung hindi talaga, halimbawa, masakit talaga ulo, walang gana, huwag niyang pakainin. Pwedeng tubig lang. Okay na yun, okay, mga juices. Oo. Ngayon, bakit natin pinapagpahinga at pinapag-fasting? Kasi, isa pa dyan, bukod sa yung vitality ay humina na, yung kanyang digestive enzyme, yung kanyang digestive enzymes ay kumunti na rin, mahina na. Yung panunaw, yung hydrochloric acid, yung pepsin, ano pa yung mga thiolin, yan yung mga enzyme na kailangan din
makarecover. Ibig sabihin, kailangan mag-produce ulit. Kasi nga, kanina nabanggit, ang daming snacks, di ba? Ang daming kain. Ubus na ubus talaga. Nasasaid sila. So, kailangan din siya ng pahinga para makaproduce ng panunaw. O. Tapos, ang madalas pati ginagawa ng mga Pilipino, nainom ng tubig pagkatapos kain. Oo, minsan during, minsan after, right after the meal. Para ngayon mabusog, uminom ng tubig. Naku! Nabubusog nga ang pakiramdam kasi napaparalyze yun. Hindi siya pwedeng makagiling hanggat hindi nagbaba yung tubig. Pag nababa na yung tubig, nakaihi ka na, ayan, saka pa lang siya magigiling. Kasi, imagine mo, paano mag-grip nga yung mga solid na kinain mo, maraming tubig eh. Di ba? Hindi niya yun magigiling or mahawakan. So, ayan. Kaya kailangan papagpahingahin yung na-overwork na tiyan. Kasi nga, ang pagkakasakit ay due to intemperate eating. Sobrang kain. Oh. Kaya kailangan papagpahingahin, mag-fasting ng 1 meal or 2 meals, and binagit dyan, 1 or 2 months. Mapapansin nyo, sa science, ang tawag sa fasting na ito na 2 meals a day ay intermittent fasting. Intermittent fasting. So, yan na ngayon ang ibang term niyan, autophagy. Autophagy. Ano ba yung ibig sabihin ng autophagy? Pag sinabing phagy, kain. Kinakain, auto means self. Kinakain niya yung sarili niyang yung cells. Para yung mga raw materials nito, gagamitin niya ulit para makaproduce ng mas efficient na mga cells. Mas malakas. So, i-recycle lang niya. Okay, yung mga matatanda na cells or mahina na, i-recycle niya yun para mas maging malakas. Kakainin niya yun. So, para gamitin ulit para mag-produce ng bagong cells na mas efficient. Okay? So, ang sabi dito, basahin na lang natin para mas maintindihan. A fruit diet, sabi dito, in many cases of sickness, the very best remedy is for the patient to fast for a meal or 2. Ayan. Ano daw? Sa maraming pagkakataon, yung may sakit, ang pinaka-best na remedyo para sa kanya ay mag-fasting ng 1 meal or 2 meals that the overworked organs of digestion may have an opportunity to rest. Para yung mga organs ng panunaw ay magkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga. Oo, maka-regain ng energy. Oo, at makagawa siya ng mga bagong digestive enzymes. A fruit diet for a few days has often brought great relief to brain workers. Pag napansin ninyo, ang may sakit ay brain ang ginagamit niya palagi. Ibig sabihin, may siya magbasa, office work siya, nasa laptop. Ayan, mga brain workers yan. O kaya teacher. Ayan. Iba naman kasi ang muscle ang ginagamit. Yung mga construction worker, ano pa, yung mga karpentero. Muscle ang ginagamit nila. Oo, farmer yan. Oo. Pag brain worker, ang sabi dito, a fruit diet for a few days has often brought great relief to brain workers. Pag more on brain worker yung may sakit, ang ipakain sa kanya, more on fruits lang. Mas malaki ang relief na mararamdaman niya. Many times, a short period of entire abstinence from food, followed by simple, moderate eating, has led to recovery through nature's own recuperative effort. So, sa maraming pagkakataon daw, yung short period of entire abstinence from food, siguro 1 day, 2 days, 3 days na walang solid food, more on siguro mga juices lang muna. Kapag sobrang pagod talaga, ayan. Kaya 'di ba sa mga may cancer, juice fast, pag nagke-cleansing, juice lang. Oo, kasi para yung brain energy, yung vitality, nakafocus sa healing, sa pag-discharge ng mga dumi. Okay? So, kailangan ng pahinga, abstinence from food. Oo. Tsaka dapat follow siya ng simple and moderate eating pagkatapos. Let's say, pagkatapos ng cleansing, naka-juice fast na siya, the following day, wag ang dami na agad na kinain. No. Rice agad, tapos 2
2 cups of rice, 3 cups. No, hindi. Dapat ano lang, simple and moderate. Yun yung sabi dito. Simple, moderate eating has led to recovery through nature's own recuperative effort. An abstinence diet for a month or 2 would convince many sufferers that the path of self-denial is the path to health. Ayan. So 1 or 2 months, kapag 2 meals a day ka lang, ayan, malaki ang makaka-recover ng mga pasyenteng may sakit. Okay. Ang next naman is rest as a remedy. Madalas, sabi dito, ang pagkakasakit is overwork. Sabi dito, some make themselves sick by overwork. For this, rest, freedom from care, wala mo ng stress, and a spare diet, yung simple lang ang pagkain, are essential to restoration of health. So ito yung kailangan para maipanumbalik yung kalusugan. To those who are brain weary and nervous because of continual labor and close confinement, a visit to the country where they can live a simple carefree life, coming in close contact with the things of nature, will be most helpful. So yung mga nasa syudad pa man din, tapos nasa kulob yung bahay, hindi, tapos brain workers sila, mga office works sila, ang kailangan nila, kapag, let's say, nagpupuyatan, may mga deadline na inahabol, tapos gabi, puyatan talaga, tapos bumagsak, nagkasakit ng malala. Ang sabi dito, ang pinakasolusyon niyan, rest at saka freedom from care. Walang stress. Tapos doon siya sa nature. Ilapit siya sa nature kung saan maraming hangin, may mga ibon, maririnig nila na mga nature, yun. Mas mabilis ang pag-recover niya. Roaming, sabi dito, coming in close contact with the things of nature will be most helpful. Malaki ang maitutulong kapag nasa contact with nature. Roaming through the fields and the woods, speaking the flowers, listening to the songs of the birds will do far more than any other agency toward their recovery. So walang ibang makakapagpa-recover sa kanya kundi ang pagdikit doon sa nature. So kapag siya ay nasa nature, mahangin, nagduduyan, tapos walang mga stress, tapos may sunlight o kaya nakaka-grounding, nakaapak lang sa mga soil o kaya sa sand, sa dagat o kaya naman sa grass. Ayan. In health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessing. So, isa pa sa mga katulong sa atin is hydrotherapy. So, I think time na siguro kasi pumunta na dito yung ating leader. Kaya hanggang dito na lang. So, hydrotherapy siguro sa mga susunod natin i-discuss yan. Malaki ang maitutulong ng mga natural na pamamaraan at kailangan natin matutunan ito kasi ito ang paraan ng Panginoon, ito yung inaprubahan ng Panginoon na ahensya para gumaling tayo sa natural na paraan. In Jesus' name, Amen. Amen.